Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba ang patunay sa lahat ng mga tao na si Yahweh ay tunay na Diyos at siya ay buhay at kumikilos sa mundo? May dalawang patunay na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang una at madaling maunawaan ng marami ay ang pagpaparusa ng Diyos. Talagang kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. Hindi niya pinapalampas ang kasamaan ng mga tao. Hindi siya walang kibo sa harap ng kasamaan. Pinaparusahan niya ang gumagawa ng masama. Pinananagot niya ang masasama. Pero mayroon pang isang paraan at ito ay hindi gaano naiintindihan ng marami. Pero ito ang preferred na paraan ng Diyos. Pinapatunayan niya na siya ay kumikilos sa mundo kasi siya ay nagpapatawad at binabago niya ang mga masasama. Hindi siya nagpapatalo sa kasamaan na siya ay nadadala lang ng galit. Hindi lang galit ang kanyang tugon. Pag-ibig din ang kanyang tugon. Tinatanggal niya ang kasamaan sa pagbabago ng mga masasama. Ito ang narinig natin ngayon mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ipapakita at ipapadama ng Diyos ang kanyang kabanalan sa harap ng paglapastangan ng kanyang bayan sa kanya. Titipon niya sila mula sa mga bansa kung saan sila kumalat. Ibabalik uli sila sa lupain ng Israel at doon lilinisin niya sila. Aalisin niya ang mansa ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan niya sila ng bagong puso at bagong diwa. Magiging masunuri na sila sa kanyang mga utos at mananatili ang pagtitipan niya sa kanila. Siya ay magiging bayan nila at siya naman ang magiging Diyos nila. Ang paraan ng pagpapakita ng kabanalan ng Diyos na ginamit ni Jesus ay hindi ang paraan ng pagpaparusa, kundi ang paraan ng pagpapatawad at pagpapanibago sa atin. Ang parang ito ay nakikita natin sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay panawagan sa atin na ganoon kasama ang kasalanan. Pumapatay ito kahit na inosenteng tao. Pero mas malakas ang pag-ibig. Dinala ni Jesus ang kanyang krus at namatay siya sa krus upang bayaran ang ating pagkakasala. Mas malakas ang kanyang pag-ibig kaysa ating kasamaan. Namatay siya, pero siya ay muling nabuhay. Matagumpay ang kanyang pag-aalay. At tayong tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng kanyang espiritu
na lumilini sa atin at nagbibigay sa atin ng bagong lakas upang maging masunurin sa Kanya. Binabago tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya nakikita ng mundo ang Diyos na kumikilos sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga tao sa simbahan na kahit na sila ay marurupok at makasalanan din, patuloy nilang isinusulong ang kabanalan ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Kanya at paglilingkod sa kanilang kapwa. Bigyan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu upang makalakad kami ayon sa iyong mga tuntunin at masunod naming mabuti ang iyong mga utos. Maging tunay sana kaming bayan mo.